Nanghihina si Grid at galit na nagsalita tungkol sa panlilinlang at pang-aabuso, at nagmumungkahi na iwasan ang mga laro at mamuhay ng masaya. Palabas na si Grid sa kanyang gaming pod, siya ay dismayado sa mga nangyari, dahil nasa isip niya na dapat ay nakakuha na siya ng daan-daang milyon. Sa kabipang dako naman ay ang The Game Satisfies Developer Operating Company SA Group nag-uusap sina Chief Head of Satisfies Operations Team Choi Nahi at Head of the SA Group and Satisfies Developer Lim Cheolho. Pagkatapos ng biglaang pagbabago ng klase, pinag-usapan ni Team Leader Choi si Shin Young-woo, na dati ay level 73 warrior at ngayon ay nasa level -1 matapos gamitin ang item mula sa quest, pag Most Rare Book. Itinuturing siyang hindi epektibong manlalaro na nakamit ito sa pamamagitan ng swerte, na naglaan ng labis na oras sa mahihirap na lugar. Gayunpaman, naniniwala si Choi na ang kanyang swerte ay maaaring magpahiwatig ng mas malalim na potensyal, lalo na't ang pagiging level -1 ay nagbibigay sa kanya ng 20 karagdagang stat points kumpara sa ibang mga manlalaro. Sa kabila ng mga alalahanin tungkol sa balanse ng laro, nagpasya si Choi na huwag makialam. Itinuturing na mahina ang Young-woo bilang legendary class user at inutusan ang team na iulat ang anumang mga pangyayari. Sa trabaho ni Shin Young-woo, tinawag si Shin Young-woo para kunin ang bayad sa kanyang trabaho. Nabanggit ng mga tao na siya ay isang game addict, kaya't mukhang hindi siya nasa mabuting kalagayan. Sinasabi rin na hindi siya mahusay sa trabaho, at habang sinasabi nilang lahat ng tao ay may kahit isang kakayahan. Tila wala siyang taglay. Napansin na siya ay bata pa ngunit tila hindi kaya ang inaasahan sa kanyang edad. Habang mag-isa si Young-woo, nag-iisip si Shin Young-woo tungkol sa kanyang sitwasyon matapos mawala ng malaking halaga ng pera at makita ang kanyang level na bumagsak mula 73 hanggang -1. Nahuhumaling siya sa laro, nagtataka kung may halaga pa siya bilang manlalaro. Sa kabila ng kanyang pagkabigo, napansin ang kanyang tenacity o pagtitiyaga, na itinuturing ng iba bilang kanyang pinakamahalagang asset. Sa huli, nagpasya siyang magpatuloy at muling maglaro. Sa apartment nila Young-woo, gusto ni Young-woo na subukan ulit kahit na siya ay natalo, sabik na tuklasin ang bagong klase at kumpiyansa na matibay ang kanyang capsule. Determinado siyang gawin ang lahat para kumita. Pagkapasok niya sa laro, nasa isang misteryosong lugar ang tauhan, tila naligaw mula sa kanyang bayan matapos ang isang maliit na pagtataksil. Naguguluhan siya sa bagong kapaligiran, na hindi katulad ng nakaraang cave na pinanggalingan niya. Nalaman niyang pumasok siya sa Yatan Temple, isang napakamapanganib na dungeon na may level 150. Habang tinitingnan ang kanyang stats, nagulat siya nang makita na ang kanyang level ay -1. Sa kabila ng mga hindi pangkaraniwang kondisyon, nagpasya siyang subukan ang kanyang enhancement skills para makakuha ng mga item. Nagtataka siya sa mga opsyon na nasa kanyang harapan at naisip na maaari siyang kumita. Nakapag-equip siya ng level 60 na kagamitan na plano niyang ibenta, kahit na kailangan niya ng higit sa 200 points sa strength para magamit ito ng tama. Bagaman may mga penalties, natuwa siya dahil bilang isang legendary class, tila siya ay pinagpala. Ngunit habang nag-iisip siya, napagtanto niyang nasa level 150 dungeon siya, kaya't ang paligid ay dapat na may katulad na level. Nagsimula siyang mag-alala, lalo na sa mga Yatan believers na maaaring nandoon at nag-i-incantation. Alam niyang ang paglalakad sa lugar na yun sa kanyang kasalukuyang estado ay tiyak na magiging sanhi ng kanyang kamatayan. Kailangan niyang makaalis nang hindi nahuhuli. Sa isip na yun, nagdesisyon siyang umalis ng tahimik at mabilis, umaasang makakaiwas sa anumang panganib na dulot ng mga nakapaligid na nilalang. Nakatagpo ang tauhan ng bodyguard ni Earl Stein, si Doran. Nagpakilala ito at sinabi na siya ay nagbabantay kay Earl. Ipinahayag ni Doran na ang anak na babae ni Earl, si Irene, ay kidnap habang siya ay nasa bakasyon. Aminado si Doran na mahirap ang sitwasyon, ngunit natuwa siya na may katuwang siya sa pag-rescue. Nagtaka ang tauhan nang malaman na isa itong S-grade quest at napagtanto niyang NPC si Doran. Ipinahayag ni Doran na karaniwan, ang mga tao sa lugar na ito ay natatakot,
ngunit dahil sa kawalang takot ng tauhan, inisip ni Doran na malakas ito. Nag-alinlangan ang tauhan sa kanyang kakayahan, dahil sa pakiramdam niya, wala siyang kakayahang makipaglaban sa mga kalaban. Nagtanong siya kung posible bang makayanan ang sitwasyon sa kanyang kasalukuyang estado. Sa kanyang pagninilay, nagpasya siyang pag-aralan ang mga katangian ng kanyang klase. Umaasang makakahanap siya ng ibang paraan upang makatulong sa rescue mission. Sa kabila ng kanyang pangamba, nagbigay siya ng pag-asa na baka may natatanging kakayahan siyang hindi pa natutuklasan. Nagpasalamat si Doran sa tauhan dahil sa desisyon nitong tumulong sa rescue mission, ngunit agad na tinanggihan ito ng tauhan. Nag-alala siya na kailangan niyang harapin ang mga black magicians ng mag-isa, na tila isang napakahirap na gawain. Sa kabila ng pangako ni Doran na tutulungan siya, nagtanong ang tauhan kung paano siya magiging matagumpay sa ganitong sitwasyon. Sinabi ni Doran na siya ay isang makapangyarihang tao na kayang tiisin ang takot sa templo, at kung wala siya, magiging imposibleng maisakatuparan ang rescue. Ipinahayag ng tauhan ang kanyang pangamba, na nagsasabing siya ay masyadong mahina at may level na -1. Takot siyang bumagsak pa sa level -3 kung sakaling mabaigo siya muli. Patuloy na pinilit ni Doran ang tauhan na tumulong, dahil ang buhay ni Irene ang nakataya. Kahit na nagkakaroon siya ng panghihina ng loob, sinasabi ni Doran na alam niyang may taglay na lakas ang tauhan, kaya't umapila ito na huwag magpanggap na mahina. Sa kabila ng lahat, nagpatuloy ang tauhan sa pagtanggi, na umaasang makakahanap ng ibang solusyon sa sitwasyon. Tinanggap ng tauhan ang quest na rescue the Earl's esteemed daughter, ngunit nagulat siya at nagtanong kung bakit siya napasama. Ipinaliwanag ni Doran na dahil sa kanyang ginawa ang pagpatay sa isang Yatan believer, naging kaaway na sila ng mga ito, kaya't wala silang ibang pagpipilian kundi ang magtulungan. Nag-alinlangan ang tauhan at nagtatanong kung sa anong awtoridad nanggagaling ang kanilang misyon. Sinabi ni Doran na ang mga Yatan believers ay fanatic na nag-aalay ng tao bilang sakripisyo. At dahil sa kanilang pagkuha sa altar, tiyak na hindi sila papayag na makapasok ng walang laban. Ipinahayag ni Doran na ang tadhana ay hindi maiiwasan, at kinakailangang sumunod sila sa sitwasyon. Nagbigay siya ng pangako na lilinisin ang daan upang makadaan sila, at iniwan ang responsibilidad sa buhay ni Irene sa kamay ng tauhan. Naramdaman ng tauhan ang bigat ng sitwasyon, ngunit wala siyang magawa kundi sumang-ayon sa planong ito, sa kabila ng kanyang mga pangamba. Sumigaw ang mga kalaban na pinatay nila ang isang tagasunod ng kanilang makapangyarihang Diyos na si Yatan at nagutos na patayin ang tauhan at si Doran. Nagalit at nag-alala ang tauhan, sinabing sobrang dami ng kalaban at kailangan nilang kumilos agad upang makaligtas.